Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2181. Nais mo bang malaman ito? Nakakakita ng ekspresyon ni Gerald, nagtanong ang matanda na may ngiti. Ako ay isang magsasaka. Paano ko dapat malaman ang ninjutsu? Ang ngiti ni Gerald ay kumupas, at nagtanong siya sa pagkalito. Siyempre kaya mo. Ang paglilinang at ninjutsu ay pareho ng pinagmulan. Pareho silang gumuhit sa likas na kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Mayroong ilang mga bahagyang pagkakaiba. Ikaw ay isang magsasaka sa iyong sarili, at mayroon kang kapangyarihan ng Herculean Primordial Spirit. Ang pag-aaral ng ninjutsu sa ganoong batayan ay napakadali, kaya sa palagay ko maaari kang magsimula sa ilang araw, sabi ng matandang lalaki habang tinitingnan niya si Gerald. Magandang balita iyon. Hindi tumanggi si Gerald. Kung matututunan niya ang kakayahang ito at mapahusay ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkakataon na mailigtas ang kanyang mga magulang at pagkatapos ang kanyang kapatid na babae, na nasa Sun League, ay tataas ng malaki. Gusto mo bang malaman ngayon? Hindi makapaghintay ang matanda. Mas mainam na ayusin muna ang bagay na ito. Medyo hindi ako mapakali dahil ang pamilyang Kanagawa at ang mga isyu sa pamilya ng Hanyo ay hindi pa naayos. Umiling-iling si Gerald. Nais niyang malaman, ngunit hindi pa ito ang oras. O sa halip, dapat niyang sabihin na wala siyang oras upang matuto. Hindi lamang niya pakawalan ang mga gawain sa pamilya ng Futaba at tumuon sa pag-aaral dito. Iyon ay tutol sa kanyang orihinal na hangarin na pumunta sa Japan. Okay, kung gayon. Maghihintay ako hanggang sa naayos mo na ang gulo na ito. Panipi. Ang matandang lalaki ay hindi iginiit at tinanong si Fujiko, gusto mo bang manatili dito para sa gabi o bumalik sa bahay? Sa palagay ko mas mahusay kaming bumalik. Ang pamilyang Kanagawa ay umarkila ng isang mamamatay tao sa International Assassin List upang patayin ako kagabi. Sa paghuhusga mula sa kanyang mga kasanayan, dapat siya ay nasa tuktok na 20. Kailangan kong ayusin ang bagay na ito. Bukod, ang pamilyang Kanagawa ay hindi maaaring magpatuloy na umiiral. Panipi. Huminga ng malalim si Gerald. Sa pag-iisip ng nangyari kahapon, ang kanyang mukha ay naging madilim ng biglaan. Sige, kung gayon. Kung tulad ng sinabi mo, dapat silang alisin. Tumango ang matandang lalaki. Kung gayon, babalik tayo muna. Darating kami upang bisitahin muli kapag mayroon kaming oras. Panipi. Tumayo si Gerald at binigyan siya ng isang kamao at pagsaludo sa palad. Hindi yun kinakailangan. Maaari mong iwanan ang numero ng iyong telepono at tawagan lamang ako ng direkta kung mayroong anumang bagay. Panipi. Ang matandang lalaki ay naglabas ng isang panulat at papel mula sa ilalim ng talahanayan, nagsulat ng isang numero ng telepono dito, at ibinigay ito kay Gerald. Nakalimutan ko ito. Napangiti si Gerald sa kahihiyan habang kinuha niya ang papel. Mula nang makarating siya sa paanan ng The Barren Mountain, nadama niya na ito ay isang napakatradisyonal na pamilya. Tila gumawa sila ng mga bagay tulad ng kung paano sila nagawa 100 taon na ang nakalilipas. Matapos makarating dito sa loob ng mahabang panahon, nakalimutan niya ang lahat tungkol sa mga modernong tool na ito. Kung hindi ito nabanggit ng matanda, hindi maalala ni Gerald na mayroong isang bagay tulad ng isang telepono. Matapos ang pagpapalitan ng mga numero ng telepono, umalis si Gerald kasama si Fujiko. Sa pagbabalik, patuloy na iniisip ni Gerald ang sinabi ng matanda. Sa katunayan, ang sinabi ngayon ay labis na para kay Gerald na digest sa oras na ito. Hindi niya inaasahan ang matandang ito mula sa pamilyang Yamashita na magkaroon ng ganoong relasyon kay Daryl. Siyempre, medyo nakaka-relax si Gerald ngayon. Hindi mahalaga kung ito ay bagay ng pagnanasa sa island o ang mga pamilyang Kanagawa at Hanyu, sa tulong mula sa pamilyang Yamashita sa pagsisiyasat, malinaw na mas mahusay kaysa sa pakikipaglaban lamang. Gayunpaman, si Gerald ay walang mataas na pag-asa para sa kanila na malaman ang lokasyon ng Yearning Island. Ikaw ba ay isang magsasaka? Tumalikod si Fujiko. Oo, hindi ito itinago ni Gerald at sumagot sa isang mababang tinig. Tungkol sa aking pagkakakilanlan, hindi mo dapat sabihin sa sino man tungkol dito, kasama na ang kapangyarihan ng Herculean Primordial Spirit sa akin. Kung alam ng mga tagalabas tungkol dito, makakapasok ako sa walang katapusang problema. Panipi. Naiintindihan ko. Hindi ko sasabihin sa sino man tungkol dito. Tumango si Fujiko at sineseryoso. Alam ni Gerald kung ano ang nasa isip ni Fujiko. Sa tulong ng pamilyang Yamashita sa oras na ito, sa palagay ko ay dapat malutas ang mga bagay ng iyong pamilya.
Kabanata 2182. Sa lalong madaling panahon, ang dalawa ay dumating sa Futaba Mansion. Bago sila dumating, ang mga eksperto na inayos ng matanda ay dumating na. Gerald, sino ang mga taong ito? Tinanong ko lang sila ngayon, ngunit hindi nila ako sasabihin. Sinabi lang nila sa akin na napunta sila rito sa mga order. Sila ba ang mga katulong na natagpuan mo? Panipi. Sa sandaling iyon, si Takuya ay nakatayo sa pasukan ng manor. Nang makita niya si Gerald, mabilis siyang lumakad papunta sa kanya at tinanong na itinuro ang mga tao sa magkabilang panig ng manor. Sa palagay ko mas mahusay na pumasok sa loob bago natin ito pag-usapan. Salamat sa iyong tulong. Mangyaring sabihin sa akin kung may kailangan ka. Panipi. Hindi handa si Gerald na ipaliwanag ito sa harap ng mga taong ito. Sa halip, kumalas siya sa kanila at dinala sina Takuya at Fujiko sa bahay. Sa parlor, sa sandaling nakarating sila sa loob, inulit ni Takuya ang kanyang tanong. Ngayon, ang sitwasyon ng pamilyang ito ay napakakomplikado. Hindi lamang nila kailangang harapin ang mga pamilyang Kanagawa at Hanyo, ngunit kahit na ang mga tao sa loob ng pamilya ay nagnanais ng kanyang posisyon. Ang isang pagkakamali ay maaaring itulak siya hanggang sa katapusan ng mundo. Huwag kang mag-alala, Patriarch Takuya. Ang mga tao sa labas ay mga miyembro ng pamilyang Yamashita. Inutusan sila ng matanda na lumapit at protektahan kami. Naramdaman ni Gerald ang pagkabalisa ni Takuya, kaya mabilis siyang ipinaliwanag sa sandaling nakaupo na sila. Bakit tutulungan tayo ng pamilyang Yamashita? Binuksan ni Takuya ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha na puno ng kawalan ng paniniwala. Tungkol dito, dapat mo lamang matiyak. Ang matandang iyon ay isang matandang kaibigan ng aking lolo, kaya, handa siyang tulungan kami, sabi ni Gerald ng may ngiti. Nakikita ko. Pagdinig ng mga salita ni Gerald, nadama ni Takuya. Sa pamamagitan ng paraan, Gerald, magkakaroon kami ng isa pang pagpupulong ng pamilya sa araw pagkatapos bukas. Iginiit nila na dapat kang naruroon. Si Takuya ay hinalinhan, ngunit pagkatapos, lumingon siya kay Gerald at nagpatuloy. Ito ba ang ideya ng puting buhok na matandang lalaki? Pinaikit ni Gerald ang kanyang mga mata at sinabi ng may ngiti. Ang huling oras ng una siyang dumating sa pamilyang Futaba, dumalo si Gerald sa tinatawag na family meeting minsan. Sa panahon ng pagpupulong, ang mga taong bihirang dumating ay talagang nais na pilitin si Takuya na puksain ang kanyang posisyon. Malinaw na naalala ito ni Gerald. Hindi ko masabi na ito sa kanya. Ngayon na ang aming pamilya ay hindi na masagana tulad ng dati, makatuwiran na nais nilang magtalaga ng isang bagong patriarch. Gayunpaman, hindi ko hayaang maubos ang pamilya ng huling ikabubuti nito. Ikaw ang aming pinarangalan na panauhin at ngayon ang kasintahan ni Fujiko, kahit na mababaw, kaya kahit ano paman, kailangan mong dumalo sa pulong. Panipi. Hindi mapigilan ni Takuya ngunit bumaantong hininga pagdating sa kanyang pamilya. Walang problema, maaari akong dumalo. Tumango si Gerald sa pagsang-ayon ay hindi niya ito magiging mahirap para sa Takuya. Kung gayon, nagpapasalamat ako para dito. Para sa kung ano ang nangyari sa pamilya kamakailan, kung hindi ito para sa iyong tulong, natatakot ako na hindi kami nakaupo dito ng ligtas. Panipi. Nang makita si Gerald na sumasang-ayon dito, agad na nagpakita si Takuya ng isang nakaka-relax na ngiti, at ang hitsura na ibinigay niya kay Gerald ay naging mas mapagkawang gawa. Ito ang dapat kong gawin. Inalis ni Gerald ang kanyang kamay. Hindi pa siya nakasanayan sa pagtanggap ng pasasalamat ng mga tao, at ito ay magpapasaya sa kanya. Gayunpaman, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Matapos tumawa, malinaw na nakaka-relax si Takuya. Ano ito? Tanong ni Gerald, kung alam ko ang tungkol dito, tiyak na sasabihin ko sa iyo. Kabanata 2183. Ito pa rin ang parehong tanong. Malaki ang naitulong mo sa amin at kahit na mapanganib ang iyong sarili. Bukod, nasaktan mo pa ang mga pamilyang Kanagawa at Hanyo. Bagaman napakalakas mo, hindi mo na kailangang mapasok ang iyong sarili sa sobrang problema. Gusto ko lang malaman kung bakit mo ito ginagawa. Ano ang iyong layunin? O para sa kapakanan ni Fujiko? Panipi. Hinaplos ni Takuya ang kanyang mga kamay at nagtanong sa kahihiyan. Ang katanungang ito ay naghihintay sa kanyang isipan. Naisip niya ito tungkol sa hindi mabilang na beses, ngunit gayon paman, hindi siya makahanap ng sagot. Kaya, hindi na niya ito mapigilan at tinanong ng diretso. Tumingin si Fujiko kay Gerald. Tunay na may layunin. Tumingin si Gerald sa kanila at nag-atubiling sandali, ngunit pagkatapos, sinabi pa rin niya sa kanila ang katotohanan. Hindi yun problema. Hanggat sinabi mo ito, tiyak na matutugunan namin ang iyong kahilingan. Panipi. Naririnig ang sinabi ni Gerald, pagkatapos ay naramdaman ni Takuya na ito ay medyo mas normal.
Para sa isang tao na napakalakas, hindi niya kailangang masaktan ang ibang tao para sa isang maliit na pamilya tulad niya. Tatalakayin natin ito pagkatapos ng pag-areglo sa bagay na ito. Matapos pag-isipan, wala nang sinabi si Gerald tungkol sa pagnanasa sa isla. Okay. Dahil ayaw mong pag-usapan ito ngayon, hindi na kita tatanungin. Ngunit muli, sa kadahilan ng tinulungan mo kami sa oras na ito, susubukan ko ang aking makakaya upang matupad ang iyong nais. Kahit na nais mo ang posisyon ng patriarch ng pamilyang ito, ibibigay ko ito sa iyo. Tumaboy si Takuya sa mesa at sinabi sa isang malalim na tinig. Hindi talaga ito kinakailangan. Inalis ni Gerald ang kanyang kamay at tumawa. Hindi niya nais na maging isang patriarch o ano paman. Hindi lamang siya makakakuha ng anumang mga benepisyo, ngunit dadalhin din niya ang kanyang sarili ng maraming problema. Bumalik ka na mula sa pamilyang Yamashita, mas mahusay na pumunta at magpahinga muna. Sasabihin ko sa mga miyembro ng pamilya na pumunta dito ngayong gabi, at tatalakayin namin ng malinaw ang lahat. Kung nais nilang samantalahin ang pagbagsak ng pamilya upang makakuha ng isang bagay, aalisin ko sila ng ideya. Sa Gerald dito, si Takuya ay nagsalita ng may malaking kumpiyansa. Oo. Tumango si Gerald. Naghiwalay si Gerald kay Fujiko sa pintuan ng parlor at bumalik sa kanyang silid. Tahimik na lumipas ang hapon. Kapag ang langit ay nagiging madilim, pagkatapos ay nagising si Gerald. Kailangan talaga niyang sabihin na kahit na nahaharap siya sa maraming problema sa ngayon, maaari siyang laging makatulog ng maayos sa mansyon ng Futaba. Maaari siyang matulog ng mapayapa halos. Kailangan talaga niyang sabihin na kahit na nahaharap siya sa maraming problema sa ngayon, maaari siyang laging makatulog ng maayos sa mansyon ng Futaba. Maaari siyang makatulog ng mapayapa halos gabi-gabi. Matapos nakahiga sa kama sandali, gumulong si Gerald sa kama at itinulak ang bukas na pinto. Kapatid na Gerald, gising ka na. Sa sandaling binuksan niya ang pintuan, agad na tumakbo si Aiden sa silid. Bakit ka nandito? Nabigla si Gerald at tumagal ng 2 hakbang. Nang makita niya si Aiden, na nakatayo sa harap niya, tanong niya. Hehe, hindi pa rin ako sanay sa lugar na ito. Bukod, nagpahinga ako ng isang buong araw, at hindi na ako napapagod. Hindi ko alam kung saan pupunta, kaya hinintay ko lang kayo dito. May nagsabi sa akin na kailangan kong dumalo. Isang hapunan o isang bagay ngayong gabi. Kinuha ni Aiden ang kanyang ulo. Nasaan ang Master Ghost? 2 beses na sinulyapan ni Gerald ang pintuan. Tinawag siya ng Patriarch Takuya, mabilis na sagot ni Aidan. Ito ay huli na, hayaan. Tiningnan ni Gerald ang oras at sinabing, marahil ang lahat sa Futaba Mansion ay hindi magkakaroon ng mapayapang oras ngayon. Sa pag-iisip tungkol sa sitwasyon sa huling oras, alam ni Gerald kung ano ang makatagpo niya ngayong gabi. May salungatan sa pamilyang ito. Hindi tanga si Aidan. Alam niya ang ibig sabihin ni Gerald nang sabihin niya iyon. Kung walang salungatan, marahil ang pamilyang Futaba ay hindi mahulog sa kanilang kasalukuyang estado. Umiling-iling si Gerald ng isang ngiti. Hindi siya mag-abala sa mga bagay ng pamilya. Hanggat pinapanatili niya ang ligtas na Takuya at Fujiko, matututunan niya ang mga lihim ng pagnanasa sa isla. Kabanata 2184. Habang nakikipag-usap sina Gerald at Aiden, lumakad sila sa parlor. Makikita na pagkatapos ng lahat ng mga taong ito ay dumating, ang seguridad ng manor ay malinaw na napahusay. Maaari pa niyang makita ang mga security guard sa iba pang mga uniforme. Ito ay dapat dahil nag-aalala si Takuya na ang mga taong ito ay maaaring makatagpo ng isang aksidente sa manor, kaya't inupahan niya ang mga security guard mula sa isang kumpanya ng seguridad sa labas. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga miyembro pa rin ng pamilyang Futaba kahit na matagal na nilang iniwan ang pamilya. Kung nakatagpo sila ng anumang panganib dito, magkakaproblema siya. Hindi ka ba Futabasok? Sa sandaling pumasok si Gerald sa pintuan, nakita niya ang isang binata na nakatayo sa loob. Siya ang binata na nagbanta sa kanya sa hardin pagkatapos ng pulong sa huling oras. Ngayon na nakita siya ni Gerald, hindi niya papanggap na hindi niya ito nakikita, ngunit handa siyang makipag-usap sa kanya. Ikaw ay talagang isang maswerteng. Alam ni Suk kung ano ang nangyari kay Gerald kamakailan, at nagbulong siya sa ilalim ng kanyang hininga na may madilim na mata. Kung hindi ito para kay Gerald na humaharang sa daan, makamit niya ang kanyang layunin sa isang mahabang panahon. Ngayon, dahil kay Gerald, ang kanilang mga pagkakataon ay nawasak ng paulit-ulit. Siya ay itinuturing kahit na isang hindi mapagkakatiwalaang kontrabida sa mga mata ng ibang partido dahil palagi niyang binigyan sila ng hindi tumpak na impormasyon. Hindi lamang ang ibang partido ay hindi nakakakuha ng anumang mga benepisyo, ngunit nawalan pa sila ng maraming tao dahil dito. Paano mo nalaman na nasa panganib ako kamakailan?
Ang ibang mga tao ay maaaring hindi nakarinig ng Sok, ngunit ang pagdinig ni Gerald ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Dumiretso siya sa Sok at nagtanong habang kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan ito. Anong biro? Paano ko malalaman? Laking gulat ni Sok na sumabog siya sa isang malamig na pawis. Ibinaba niya ang kanyang ulo at patuloy na iniiwasan ang pakikipag-ugnay sa mata. Kung siya ay nahuli ng pula, kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Ito ay pinakamahusay na hindi mo alam. Minsan, sa mundong ito, mas alam mo, mas mapanganib ito para sa iyo. Siguro, sa isang punto, maaari mo ring mawala ang iyong buhay. Panipi. Naninigarilyo si Gerald ang sigarilyo at inunat ang kanyang kamay. Pagkatapos, tinapik niya ang balikat ni Sok at tinanong ng walang pag-iingat, dapat mong malaman ito ng mabuti, di ba? Alam ko, alam ko. Natakot si Sok na hindi man lang siya naglakas loob na huminga. Alam niya ang tungkol sa mahiwagang pagkawala ni na Endo at Izumi. Sa halip na sabihin na nawala sila, mas tumpak na sabihin na malinaw na natalo sila ni Gerald. Bukod dito, wala rin silang pagkakataon na magpadala ng isang mensahe. Para sa isang tao na magkaroon ng kakayahang gawin iyon, ang pagpatay sa kanya ay magiging kasing simple ng pag-flick ng kanyang kamay. Patriarch Takuya. Matapos ang pagpindot kay Sok, lumakad si Gerald ng 2 hakbang pasulong at saludo sa Takuya. Well, tila hindi ko ipinakilala ka ng malinaw sa lahat sa huling oras. Ipaalam sa iyo ang oras na ito. Panipi. Tumango si Takuya at itinuro kay Gerald. Malakas na sinabi niya, ito ay si G. Gerald Crawford mula sa Weston. Siya ang pinarangalan na panauhin ng pamilyang Futaba. Siya rin ang kasalukuyang kasintahan ni Fujiko. Panipi. Patriarch, hindi mo masabi iyon. Si Fujiko ay may kontrata sa kasal kay Kanagawa kay ng pamilyang Kanagawa. Ang aming pamilya ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Kung masisira natin ang kontrata sa oras na ito, natatakot ako sa hindi kayang bayaran ang mga kahihinatnan. Panipi. Oo, Patriarch. Maaari nating tanggapin siya bilang aming panauhin. Tulad ng tungkol sa bagay sa pagitan niya at Fujiko, mangyaring muling isaalang-alang ito. Panipi. Sure na sapat, sa sandaling sinabi ni Takuya na, maraming mga tinig ang umalangaw-ngaw. Ang mga taong ito ay hindi iginagalang sa kanya bilang patriarch sa lahat, at kabilang sa kanila, ang ilan ay gumagawa ng mahusay sa kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng pagsamantala sa impluensya at pribilehiyo ng pamilya. Hindi na kailangang talakayin ang bagay na ito. Ako ang patriarch ng pamilyang Futaba, at ako rin ang ama ni Fujiko. Mayroon akong ganap na sabihin sa ito. Sapat na. Kung may nagbabanggit muli nito, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Sumimangot si Takuya at sinabi sa isang mababang tinig. Kabanata 2185. Inaasahan niya ang mga magkasalungat na tinig at naghanda para dito, ngunit nang magsimula silang magtalo, nadama niya ang hindi mapakali. Pagkatapos ng lahat, siya ang patriarch, ngunit kahit na ang kanyang mga salita ay tinanong at tinanggihan ng kanyang mga angkan. Walang pagkakaiba para sa kanya na hawakan ang posisyon bilang patriarch o hindi. Kung gayon, ano ang nais mong sabihin sa amin na tinawag mo kami ngayon? Kung tungkol dito, hindi namin kailangang dumaan sa lahat ng problemang ito. Maaari mo lamang tawagan at ipinaalam sa amin. Hindi ka pa makikinig sa aming mga opinyon. Panipi. Nang makita si Takuya na nagagalit, ang ibang tao ay hindi naglakas loob na sabihin. Ngunit nang tahimik ang parlor, sinabi ni Masaru ang mga salitang ito sa isang mabagsik na tinig. Pagkatapos ng lahat, siya ay tiyuhin ni Takuya, at maaari pa rin niyang ganap na huwag pansinin ang mga salita ni Takuya. Kapag sinabi ni Masaru na, ang lahat ay tumango sa kasunduan. Ito ay tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, naisip ko na hindi kami nagkita ng bawat isa sa mahabang panahon, kaya't kinuha ko ang pagkakataong ito upang tipunin ka rito upang talakayin ang hinaharap ng pamilya. Bagaman kinasusuklaman ito ni Takuya, si Masaru pa rin ang kanyang tiyuhin. Sa lahat ng mga kamag-anak dito, kailangan pa rin niyang ipakita ang Masaru. Ikaw si Gerald Crawford. Hindi tumugon si Masaru kay Takuya at tiningnan si Gerald. Tama iyon. Inilagay ni Gerald ang kanyang mga kamay sa likuran, nakatayo ng matangkad at tuwid na katamtaman. Ang iyong pag-uugali ay hindi masama. Sinabi ni Takuya na ikaw ay isang Westoner. Nagtataka ako kung aling pamilya ang iyong pag-aari at kung anong uri ng katayuan ang mayroon ka sa Weston. Ang pamilyang Futaba ay isang sikat na pamilya sa Japan kahit papaano. Kahit na ito ay unti-unting bumababa ngayon, hindi lamang kahit sino ay maaaring dumating at magpakasal sa Fujiko. Panipi. Masaru sized Gerald up. Pagkatapos ng pagpuri sa kanya, ang kanyang tono ay naging matalim. Lahat ay tumingin kaagad kay Gerald.
Inaasahan nila na pakasalan ni Fujiko si Kai dahil sa katayuan ng pamilyang Kanagawa. Ngunit ngayon, kung si Gerald ay may mataas na katayuan sa Weston, hindi na nila kailangang isaalang-alang ang pamilyang Kanagawa dahil makakakuha sila ng mas maraming benepisyo mula sa Weston. Humihingi ako ng paumanhin na pabayaan ka. Wala akong kaakit-akit na background ng pamilya o wala akong kapangyarihan, sagot ni Gerald na may ngiti. Wala kang kapangyarihan at walang impluwensya, ngunit nangangarap kang magpakasal kay Fujiko. Hindi lamang ito mangyayari. Ito ay walang anuman kapag ang pamilya ay malakas pa rin, ngunit ngayon, ang pamilyang Futaba ay nasa gilid ng pagbagsak. Dapat nating hayaan si Fujiko na magpakasal kay Kanagawa Kai at humingi ng tulong mula sa pamilyang Kanagawa. Pagkatapos lamang ay makalabas ang aming pamilya sa krisis na ito. Naririnig ang sinabi ni Gerald, tinanggihan siya ni Masaru ng sabay-sabay. Uncle, si Fujiko ang aking anak na babae at ang iyong apo. Dapat nating isipin ang tungkol sa kanyang kaligayahan at hindi lamang ituring siya bilang isang sakripisyo para sa pag-unlad ng pamilya. Hindi mo ba narinig ang mga bagay na iyon tungkol sa Kanagawa Kai? Huminga ng malalim si Takuya at sinubukan ang kanyang makakaya upang maghari sa kanyang galit. Siyempre alam ko iyon. Gayunpaman, hindi ito matulungan. Kung si Gerald Crawford ay may mataas na katayuan sa Weston, tiyak na sumang-ayon ako. Ang mukha ni Masaru ay nagpakita na hindi niya pinayagan ang anumang pagtanggi. Halatang hindi niya nakita si Takuya bilang patriarch. Kapag sinabi kong hindi, ang ibig kong sabihin ay hindi. Sa wakas, hindi na ito mahawakan ni Takuya at pinatong ang kanyang kamao sa mesa. Kabanata 2186. Ang biglaang galit ni Takuya ay nagulat ang lahat, at hindi sila naglakas loob na magsalita. Kahit na wala silang paggalang sa patriarch na ito, hindi ito nangangahulugan na ang kanyang kapangyarihan ay wala pa. Batay sa mga batas ng Hapon, kung ang isang tao sa isang pamilya ay sumalungat sa utos ng patriarch, hindi lamang kailangan nilang magdala ng mga kahihinatnan ng parehong batas ng pamilya at legal na aspeto. Ang katotohanan na nang-ahas silang iwanan ang pamilya at gamitin ang pangalan ng pamilya upang makakuha ng ilang mga benepisyo ay lahat dahil nakita nila si Takuya bilang isang tao sa lupa, at wala siyang gagawin sa kanilang nakikita kung paano silang lahat ay bahagi ng pamilyang Futaba. Takuya, alam ko na ang Fujiko ay iyong anak na babae, at iyon ang dahilan kung bakit gusto mo ang pinakamahusay para sa kanya, ngunit bilang isang patriarch, kailangan mong unahin ang buong pamilya. Kailangan pa rin namin ang tulong ng pamilyang Kanagawa. Kung masisira natin ang pangako ng kasal, hindi lamang ang pamilyang Kanagawa ay hindi makakatulong sa atin, ngunit maaari pa silang lumingon at salakayin tayo. Talagang hindi na namin madala ang mga kahihinatnan. Panipi. Nang makita si Takuya ay nagalit, sinubukan ni Masaru na hikayatin si Takuya, na sinusubukan na gawin itong tila parang gusto niya ang pinakamahusay para sa buong pamilya, na ang dahilan kung bakit tinanong niya kung may kapangyarihan o katayuan si Gerald na maaaring makatulong sa pamilya. Kung si Gerald ay maaaring makakuha ng tulong mula sa kanyang pamilya, baka hindi na tayo mapanganib. Gayunpaman, sa kaguluhan mula sa mga pamilyang Hanyo at Kanagawa na sinaktan niya, ang mga regular na pamilya ay maaaring hindi makakatulong sa amin. Panipi. Kung makakakuha ka ng tulong mula sa pamilyang Yamashita, hindi na namin pakialam ang bagay sa pagitan mo at ni Fujiko. Noon, si Futabosok, na tahimik sa buong oras, ay biglang nagsalita, naayos ang kanyang mga mata kay Gerald habang siya ay nag-sneak. Ano ang biro mo? Ang Yamashites ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang mga koneksyon sa alinman sa mga pamilya sa Japan. Ito ay halos imposible para kay Gerald, isang tao mula sa Weston, upang makipag-usap sa pamilyang Yamashita, hayaan lamang humingi ng tulong sa kanila. Panipi. Tama iyon, sa palagay ko ay mas mahusay na huwag mag-aksaya ng anumang oras. Novel drama. Ang iba lahat ay sumang-ayon. Inihiwalay si Gerald, wala sa kanila ang makakausap sa sinuman mula sa pamilyang Yamashita. Hahaha. Sa labas ng asol, sumabog si Takuya na tumatawa. Nakita mo ba ang lahat ng mga taong nakatayo sa gate ng manor sa pagpasok? Hinawakan ni Gerald ang kanyang mga kamay sa likuran niya habang siya ay ngumiti ng gaanong. Ano ang mahalaga kung nakita natin sila o hindi? Huwag sabihin sa akin ang mga taong iyon ay mula sa pamilyang Yamashita na narito upang maprotektahan ka. Sook sneered. Tiwala siya na si Gerald ay hindi makagawa ng isang koneksyon sa pamilyang Yamashita, na ang dahilan kung bakit sinabi niya ang lahat ng ito upang makagawa ng isang tanga sa harap ni Gerald sa harap ng ibang mga miyembro ng pamilya. Hindi ka matalino ay hindi ka. Itinaas ni Gerald ang kilay niya. Gaano ka kaiyahiya, Gerald? Ang pamilyang Yamashita ay hindi pa nakagawa ng anumang mga koneksyon sa anumang iba pang mga pamilya, at hindi ito lihim sa Japan.
Sinasabi mo talaga sa amin na ang 10-10 mga kalalakihan na nakatayo sa gate ay mula sa pamilyang Yamashita. Ito ang pinakamahusay na biro na narinig ko sa maraming taon. Panipi. Sumulyap si Sok kay Gerald habang tinapik niya ang kanyang mga paalaban sa sahig. Hayaan mo sila, Aiden, lumingon si Gerald at nagsalita kay Aiden na nakatayo sa likuran niya. Hindi na siya maabala upang ipaliwanag pa ito kay Sok. Sige. Bagaman hindi maintindihan ni Aiden kung ano ang nangyayari, nakinig siya sa mga salita ni Gerald at lumakad sa labas. Anong biro? Sinasabi mo talaga na sila ang mga kalalakihan ng pamilya ng Yamashita. Makikita ko kung sino talaga sila ngayon. Nagsneering pa rin si Sok. Gayunpaman, kung hindi sila ang mga kalalakihan ng pamilya ng Yamashita, kailangan mong mag-crawl sa ilalim ng aking pandiya at scram mula rito, Gerald. Siyempre. Kabanata 2187. Gerald nagkibit balikat at madaling sumang-ayon. Gayunpaman, kung sila talaga ang mga kalalakihan ng pamilya ng Yamashita. Pagkatapos ay mag-crawl ako sa ilalim ng iyong crotch at scram ang aking paraan mula dito. Nang hindi hinihintay na tapusin ni Gerald ang kanyang mga salita, nagsalita na si Sok. Naniniwala siya na ipinagmamalaki lang ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya mismo ay hindi pa nakakita ng anumang mga miyembro ng pamilyang Yamashita sa kanyang buong buhay, hindi sa banggitin ang pagkakaroon ng anumang uri ng mga koneksyon sa kanila. Walang problema. Agad na sumagot si Gerald. Di nagtagal, sinundan ng ilang lalaki si Aiden sa silid na may mata sa kanila. Kapatid na Gerald. Tumango si Aiden patungo kay Gerald at tumayo sa likuran. Ang aking mga kapatid, ang mga kalalakihan na ito ay lubos na nagdududa tungkol sa katotohanan na ikaw ay mula sa pamilyang Yamashita. Mayroon ka bang anumang upang patunayan ang iyong mga pagkakakilanlan? Tanong ni Gerald na nakalagay ang mga mata sa kanila. Siyempre ginagawa natin. Ang taong nakatayo sa pinaka-paitaas na hilera ay kinuha ang kanyang pagkakakilanlan card mula sa kanyang bulsa. Ang mga card ng pagkakakilanlan ng Hapon ay naiiba sa ibang mga bansa. Dahil sa pag-prioritize sa katayuan ng pamilya o grupo ng pinansyal, ang card ng pagkakakilanlan ng lahat ay naglalaman ng impormasyon kung aling pamilya o pinansyal na pangkat na kanilang kinabibilangan. Nakikita mo ba ito? Kinuha ni Gerald ang card mula sa kanya at inalis ito sa harap ng lahat. Inilipat nila ang kanilang mga mata sa kamay ni Gerald, at tulad ng inaasahan, nakita nila ang maliit na linya sa ilalim ng card na nagsasabi na ang taong ito ay kabilang sa pamilyang Yamashita. Ito ay imposible. Dapat ay gumawa ka ng isang peking card ng pagkakakilanlan. Malinaw itong nakita ni Sok, ngunit dumilim ang kanyang mukha, dahil hindi niya inaasahan na tunay na mahahanap ni Gerald ang pamilyang Yamashita. Ito ay tila tulad ng isang bagay na imposible sa kanya. Kaya, posible bang magkaroon ako ng kakayahang hulaan ang hindi alam na malaman na tatanungin mo ako tungkol sa pagkakaroon ng mga koneksyon sa pamilyang Yamashita at magkaroon sila ng mga peking card ng pagkakakilanlan upang dalhin dito. Naririnig ito, hindi makakatulong si Gerald ngunit sneaker habang ibinalik niya ang card sa may-ari nito. Ako, si Sok ay hindi nagsalita ng ilang sandali. Tunay na totoo na siya ay may ideya na gumawa ng isang tanga sa labas ng Gerald sa harap ng lahat sa isang kapritsyo. Malinaw na hindi alam ni Gerald ang tungkol dito bago ang kamay upang hilingin sa kanila na ihanda ang mga peking ID, ngunit kahit na, hindi niya pa rin maibibigay ang kanyang sarili na paniwalaan na maaaring tawagan ni Gerald ang mga kalalakihan ng pamilya ng Yamashita upang alagaan ang kaligtasan ng pamilya ng Futaba. Hindi lamang siya, ngunit ang lahat ay hindi makapaniwala kung ano ang nangyayari. Ang pamilyang Yamashita, na hindi nakipag-ugnay sa anumang iba pang mga pamilya o mga pinansyal na grupo, ay talagang nakatayo sa harap ng manor ng pamilyang Futaba. Ngayon naniniwala ka ba dito? Sinaksak ni Gerald ang kanyang mga mata kay Sok habang nakatingin sa paligid at nagtanong. Oo, ginagawa namin, ang lahat ay sumagot ng magkakaisa. Agad nilang ginawa ang mga kalkulasyon ng tahimik. Ang pamilyang Yamashita ay mas malakas kaysa sa pamilyang Kanagawa, kaya, tiyak na makakakuha sila ng mas maraming benepisyo kung tinulungan sila ng pamilyang Yamashita. Ngayon, oras na upang matupad mo ang iyong pangako. Naaalala mo pa ba ang sinabi mo? Tanong ni Gerald sa kanyang mga mata kay Sok. Huwag mo ring isipin na gawin ito, Gerald. Ang mukha ni Sok ay naging kulay rosas. Mawawalan siya ng dignidad at paggalang ng buo kung sigurado kung talagang mag-crawl siya sa ilalim ng crotch at scram ni Gerald. Sok, bilang isang tao, dapat mong gawin ang iyong ipinangako. Kung hindi ka man lang maglakas loob na gawin ang sinabi mo sa iyong sarili, hindi ka dapat maging bahagi ng aming pamilyang Futaba. Ang mukha ni Futaba Masaro ay naging seryoso habang sinaway niya si Sok sa isang malalim na tinig.
Nang makita kung paano nagkaroon ng magandang relasyon si Gerald sa pamilyang Yamashita, makikita ni Masaru ang anas na ang pamilyang Futaba na nagagalak sa malaking balakid sa harap nila at maabot ang mas mataas na taas sa tulong mula sa pamilyang Yamashita. Nasa tabi siya ni Gerald kahit na nagsalita siya. Kabanata 2188. Eksakto. Kung may nakakaalam kung paano mo hindi magagawa ang ipinangako mo sa iyong sarili, magiging isang kabuoang kahihiyan sa aming pamilya. Panipi. Mabilis lang itong makuha. Wala kaming naghihintay sa iyo. Hindi ka kahit isang tao kung lahat kayo ay bark at walang kagat. Panipi. Ang iba ay nasa tabi rin ni Gerald. Hindi man ito 2 minuto na pagsisikap, subalit nakalimutan nila ang lahat kung paano sila nakaraan. Gayunpaman, nakaharap sa mga taong ito, hindi nagpahayag ng anumang mga puna si Gerald. Hanggat makakatulong siya sa Tokuya at Fujiko, ang mga kalalakihan na ito ay walang negosyo sa kanya. Sige. Sa ilalim ng napakaraming presyon ng mga tao, alam ni Sok na ang anumang sinabi niya ay hindi na makakatulong. Pinagpapalo niya ang kanyang ngipin na may pulang mukha habang dahan-daang lumulubog sa lupa at gumapang patungo kay Gerald, ang kanyang katawan ay nanginginig sa buong. Alam niya na pagkatapos ng pag-crawl sa ilalim ni Gerald, hindi na niya maiangat muli ang kanyang ulo sa pamilya. Si Gerald ay naging kooperatiba din. Itinaas pa niya ang kanyang paa at pinatong ito sa mesa. Sa ilalim ng tingin ng lahat, pinisil ni Sok ang kanyang sarili sa lugar ng crotch ni Gerald. Habang siya ay gumapang mula rito, nanginginig siya ng labis habang siya ay sumulyap kay Gerald na may galit at kawalang kilos. Siya ay lubos na nawala sa bawat huling pag-iingat ng paggalang sa iba para sa kanya sa sandaling ito. Nasiyahan. Tinanong ni Sok sa pamamagitan ng clench ng ngipin habang tinitigan niya si Gerald. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba ito pusta sa pagitan mo at ako? Arch ni Gerald ang kilay niya. Ngunit mayroon pa ring isang bagay na naiwan. Ano iyon? Tanong ni Sok. Ang paglabas ng iyong asno dito, patuloy ni Gerald, hindi ka nasasalungat sa iyong sariling mga salita, ikaw ba? Malaki ka. Huwag kalimutan ito, Gerald Crawford. Babayaran kita para sa kung ano ang nagawa mo ngayon para sigurado, mag-ingat. Itinapon ni Sok ang isang huling pagtingin kay Gerald at nag-spout ng mga babala sa kanya bago mag-scram mula rito. Gayunpaman, walang nag-abala sa kanya. Ang pansin ng lahat ay nasa Gerald. Ang lahat ng nasa isip nila ay kung paano gagamitin ang koneksyon ni Gerald sa pamilyang Yamashita at makuha ang pinakamaraming benepisyo sa kanila. Maaari kang umuwi ngayon. Salamat sa pagsisikap, gumawa ng kilos si Gerald ng pagpapahalaga sa mga kalalakihan ng pamilyang Yamashita at nagsalita sa isang mababang tinig. Ito ay wala. Mangyaring sabihin sa amin anumang oras na kailangan mo ng tulong, G. Gerald. Gagawin namin ang aming makakaya para sa iyo. Ibinalik ng lalaki ang parehong kilos at magalang na nagsalita. Nakikita ito, sinimulan ng lahat na pag-aralan muli ang sitwasyon. Hindi lamang alam ni Gerald ang mga taong ito mula sa pamilyang Yamashita, ngunit maaaring magkaroon pa siya ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kanila, na maaaring ang tanging paliwanag kung bakit sila ay naging magalang sa kanya. Matapos silang umalis, itinuwid ni Tokuya ang kanyang likuran at tumayo kahit na matangkad. Mayroon bang hindi sumasang-ayon tungkol sa ugnayan sa pagitan nina Gerald at Fujiko? Inscan ni Tokuya ang kanyang mga mata sa buong karamihan ng tao na ang kanyang ulo ay nakataas ng mataas. Pagkatapos ng lahat ng oras na ito ang unang pagkakataon sa 5. Mga taon na naramdaman niya ang isang tunay na patriarch ng pamilyang ito kahit na ito ay dahil sa pagkakaroon ni Gerald. Walang nagsalita ng isang salita. Gayunpaman, si Masaru ay nag-cough at nagsalita, mukhang makakatulong si Gerald sa aming pamilya sa oras na ito. Hindi na kailangan ng Fujiko na ikakasal kay Kinagawakai, kung gayon. Gagawin nito ang dalawang ito rin na nakikita kung paano sila gumawa ng isang mahusay na pares at magkaroon ng damdamin para sa bawat isa. Panipi. Kabanata 2189. Hindi ka ba tunay na nagpakasal sa kanya, ikaw ba? Mas malapit si Aiden sa likuran ni Gerald at tinanong ng may mababang tinig. Hindi, ito ay isang palabas lamang para sa kanila. Aalis pa rin tayo dito pagkatapos malutas ang problema ng kanilang pamilya. Umiling-iling si Gerald. Ang kanyang puso ay kabilang lamang kay Mila Smith, at si Gerald ay hindi interesado kahit na si Fujiko ay talagang napakaganda bilang karagdagan sa pagiging isang mabuting tao sa loob at labas. Hindi ito mahalaga, bagaman. Alam kong maraming mga bansa na sumusuporta sa mga asawa na may 2 asawa ng sabay. Nakikita kung paano interesado ka rin kay MS Fujiko, bakit hindi mo lang ito tatanggapin? Nag-choke si Aiden habang nagsalita siya. Sisipa kita dito kung sasabihin mo pa. Sumimangot si Gerald. Natigil ni Aiden ang kanyang dila ngunit tumahimik.
Totoo ito, hindi masamang bagay para sa Fujiko na magpakasal kay Gerald. Gayunpaman, Gerald, kailangan mong tulungan kami sa oras na ito. Alam mo rin ang kasalukuyang sitwasyon ng aming pamilya, lahat tayo ay mahaharap sa magagandang problema kung hindi ka makakatulong. Panipi. Matapos magsalita si Masaro, ang iba ay nagtipon ng lakas ng loob na magsalita din. Novel drama. Walang problema. Ibinagsak sila ni Gerald. Nangako siyang makakatulong pa rin, kaya tutulungan niya si Takuya sa pagsipa sa mga taong ito ng mga pang-uutos na motibo sa labas ng pamilya at hindi pinapayagan silang i-drag ang pamilyang Futaba. Kung gayon, umupo sa lahat. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa hinaharap na plano, pinakawalan din sila ni Takuya at sinabi. Nang makita kung paano nila tatalakayin ang mga bagay sa pamilya, ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata habang nakaupo siya sa isang bench sa likuran, hindi nais na makinig. Samantala, pagkatapos umalis sa manor, hindi nag-abala si Sok na magkaroon ng pagbabago ng damit, at dumiretso siya sa lugar ng pamilyang Hanyu, partikular na humihiling na makita si Hanyu Rayego. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw si Rayego sa mga pintuan ng pintuan at hinaila siya kaagad. Nababaliw ka ba sa pagpunta rito nang hindi masasabi sa akin ng mas maaga? Kung may nakakaalam tungkol dito, ang pinakamasama ay maaaring mangyari sa aming pamilya pagkatapos mo. Si Rayego ay sumulyap sa labas upang matiyak na wala pa doon bago masira si Sok sa isang mababang tinig. Wala na akong pakialam. Nais kong patayin si Gerald Crawford sa lalong madaling panahon. Maaari mo ring bawasan ang kalahati ng mga benepisyo na ipinangako mo kung talagang magagawa mo ito. Panipi. Ang mga mata ni Sok ay dugo. Isinasaalang-alang pa niya ang kamatayan matapos na maalala kung paano siya gumapang sa ilalim ng pondiyan ni Gerald at pinalabas ng pamilya sa harap ng napakaraming tao. Ano ito? Hindi mo ba sinabi upang ihinto ang mga bagay na pansamantalang at kumilos lamang pagkatapos kong sabihin sa iyo? Ngayon na bigla mong nais kong gawin ito, hindi rin ako ideya kung paano ito gagawin din. Habang nagsalita si Rayego, kinaladkad niya si Sok at nagpunta pa sa loob. Sinasabi ko sa iyo, huli na kung hindi ka kumilos ngayon. Si Gerald ay may malakas na kakayahan. Dalawa sa iyong nangungunang mamamatay tao ay nabigo ang kanilang misyon dahil sa kanya, at alam niya kahit na ang pamilyang Yamashita. Kahit na tila nagbabahagi sila ng isang malapit na relasyon. Si Sok ay naglabas ng isang mabigat na buntong hininga. Ano? Siya ay may mabuting relasyon sa pamilyang Yamashita. Naririnig ito, tumigil kaagad si Rayego sa kanyang mga track. Tama iyon. Nakita ko ito mismo. Ang pamilyang Yamashita ay nag-ayos para sa 10 mga kalalakihan na bantayan ang Futaba Manor, at ang mga taong iyon ay tila may mataas na paggalang kay Gerald. Panipi. Ngayon, hindi na sinusubukan ni Sok na itago ang anuman. Ang tanging layunin niya ay ang pagpatay kay Gerald ng mabilis hanggat maaari upang mabayaran siya para sa kanyang nagawa. Dapat kang magpahinga muna sa silid ng panauhin. Mayroon akong isang bagay na maiulat sa aming patriarch. Matapos mag-isip habang nakatayo sa parehong lugar, tumungo si Rayego patungo sa kung saan agad na nagpapahinga si Hanyu Switch. Kalahating oras lang. Hahanapin kita sa kalahating oras. Hindi na maghintay si Sok ng matagal na, at sumigaw siya sa likuran ni Rayego. Gayunpaman, wala na marinig si Rayego. Kailangan niyang iulat ang sitwasyong ito sa patriarch sa lalong madaling panahon. Orihinal na, pinaghihinalaan lamang niya na si Gerald ay maaaring magkaroon ng ilang uri ng koneksyon sa pamilyang Yamashita. Ngayon, siya ay tiyak na tulad ng dati. Kabanata 2190. Sa silid ay pinakamalayo sa lugar ng pamilyang Hanyu. Sa sandaling iyon, si Hanyu Switch-in ay nakaupo sa loob kasama ang kanyang batang asawa. Bagaman siya ay matanda at ang kanyang katawan ay hindi gumana pati na rin dati, sapat na komportable para sa kanya na mag-ogle sa isang binibini na may maisla na balat na nakahiga sa kanyang kama. Slam! Tulad ng malapit ng kumilos si Suijin matapos na magawa niya ang pag-ogling ng ginang, biglang binuksan ang pintuan. Kasunod nito ang tinig ng bantay mula sa labas ng pintuan, pinuno ng koponan, ang patriarch ay may ginagawa sa loob. Hindi ka lamang makapasok, panipi. Nang hindi siya hinihintay na matapos siya, si Rayego ay nakasisire na sa sala. Patriarch, mayroon akong isang kagyat na mag-ulat sa iyo. Ang mga mata ni Rayego ay nag-scan lamang ng kanyang paligid upang mahanap si Suijin na hubad sa kama at isang maganda, binibini na nagmadali na nakasuot ng kanyang damit sa tabi ng kama. Alam ni Rayego ang ginang na ito. Siya ang dinala niya sa bahay ngayon para sa kasiyahan ng patriarch na may tanging hangarin na protektahan ang kanyang posisyon bilang pinuno ng koponan ng mamamatay tao kung napakaraming bagay ang nangyayari ngayon. Ano ang tungkol dito? Hindi ka maaaring maghintay ng ilang sandali sa labas sa halip na mag-barging ng ganito.
Nagalit si Suijin na siya ay napatigil ng isang tao tulad ng malapit na siyang gawin. Maswerte na ito ay Riego. Kung ito ay kahit sino pa, siya ay sinipa sa labas ng pamilya sigurado. Napakahalaga nito na hindi ito maantala. Hindi inistorbo ni Riego ang ginang at pumasok sa silid matapos na ilagay ni Suijin ang kanyang pantalon. Ay spill ito. Ano ang problema? Hindi pa natapos ng ginang ang kanyang damit, inilalantad ang kanyang maputlang puting dibdib sa malamig na hangin. Si Suijin ay hindi talaga nag-abala na humihiling sa isang mababang tinig habang hinahawakan niya ang kanyang maliit, misla na kamay. Nakarating na si Futabosok sa aming lugar na nagsasabing si Gerald Crawford ay nasa mabuting termino sa pamilyang Yamashita. Ang pamilyang Yamashita ay nagpadala pa ng 10 mga kalalakihan upang bantayan ang manor ng pamilyang Futaba, agad na nag-uulat si Riego. Aling pamilya Yamashita ang iyong pinag-uusapan? Hindi rin iniisip ni Suijin. Sa buong Japan, mayroong mga 10 o kahit na daan-daang pamilya na nagngangalang Yamashita, kaya hindi niya alam kung alin ang tinutukoy ng isang Riego. Dagdag pa, ang mga pamilyang ito ay walang banta sa kanya. Madali niyang matanggal ang mga ito kung may nangyari pa rin. Siyempre ang pamilyang Yamashita. Kung ito ay iba pa, hindi ako mag-abala upang sabihin sa iyo ang tungkol dito. Alam mo kung anong uri ako ng tao din, patriarch. Panipi. Matapos sundin ng Suijin sa loob ng maraming taon, alam ni Riego kung ano ang iniisip niya, kaya mabilis niyang ipinaliwanag pagkatapos marinig ang sinabi ni Suijin. Maaari kang lumabas muna. Naririnig iyon, agad na naging alerto si Suijin. Inilabas niya ang palso ng binibini at tinapik siya sa likod bago tumawag sa kanya sa isang malambot na tinig. Ang ginang ay naglagay ng isang jacket at lumabas ng nagmamadali, isinara ang pintuan sa likuran niya. Ano ang nangyayari? Ang mukha ni Suijin ay nagdilim agad sa isang siya ay bumangon at naglakad sa mga bilog. Tinanong niya na pagkatapos ng pag-iilaw ng kanyang sigarilyo at paninigarilyo ito ng 2 beses. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong ito ay tungkol sa alinman. Ito ang sinabi sa akin ni Sok ngayon. Hiniling ko sa kanya na magpahinga sa silid ng panauhin. Panipi. Umiling-iling si Riego. Ang alam niya ay ang ilang mga pangungusap na ito ng impormasyon. Oo. Tiyakin ko na wala ring kaina-hinala sa labas. Panipi. Kabanata 2191 ay tumango, pagkatapos ay inilagay ni Suijin ang kanyang sigarilyo na halos hindi na niya pinalabas bago sabihin mo sa kanya na makilala ako sa silid ng pagtanggap. Mabilis ang 20 minuto mamaya, makikita si Suijin na nakaupo sa isang upuan ng kawayan sa silid ng pagtanggap nang sumugod si Sok sa ilalim ng tingga ni Riego. Nang makita si Suijin, agad na sumigaw si Sok, patriarch. Hanggat tulungan mo akong patayin si Gerald, handa akong bitawan ang kalahati ng mga benepisyo na dati naming napagkasundoan. Panipi. Kalmado ang iyong sarili at dahan-daang ipaliwanag ang sitwasyon sa akin, ungol ni Suijin habang hinawakan niya ang kanyang templo, nakakaramdam ng kaunting sakit ng ulo. Matapat, ang lahat ng mga problemang ito ay nagmula sa sandaling sinabi niya kay Saburo na sundin ang Fujiko. Isipin mo ito, kung wala si Gerald sa larawan, lahat ay magiging maayos. Gayunpaman, walang pag-aalis ng kabataan na iyon kahit anong taktika ang ginamit nila. Well, ang Futabas ay nagdaos ng isang pulong ng pamilya ngayong gabi, at inihayag ni Gerald na nakuha niya ang mga tao mula sa pamilyang Yamashita upang bantayan ang aming manor. Habang ipinapakita niya ang mga ito sa amin, ang mga Yamashites ay lumitaw din na iginagalang din si Gerald. Panipi. Ipinaliwanag si Sok habang ang kanyang mukha ay naging pula, naalala kung paano napahiya ang naramdaman niya kanina. Ang nais niya ngayon ay patay na si Gerald, kahit na maiiwan siya ng walang anuman. Sigurado ka bang sigurado na sila ay mula sa pamilyang Yamashita? Hindi ba siya maaaring umarkila ng mga aktor para lamang magsinungaling sa inyo? Sagot ni Suijin habang sinubukan niyang mangangatwiran sa sitwasyon sa kabila ng kanyang pagkalungkot. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay tila hindi tulad ng uri ng tao na magkakaroon ng anumang form ng pakikipag-ugnay sa Yamashites. Nag-aalinlangan din ako sa simula, ngunit pagkatapos nilang ipakita sa amin ang kanilang mga ID, pinilit kong paniwalaan na sila ang tunay na pakikitungo, ungol ni Sok. Gaano katindi ang kakaiba? Hindi pa ako nakarinig ng sinumang nakikipag-ugnay sa Yamashites bago, isang Westoner si Gerald, hindi. Paano pa niya pinamamahalaang upang mabuo ang isang malapit na relasyon sa pamilyang iyon? Sinabi ni Suijin, na nakakagulat sa kanyang isipan. Ano ang isang hindi magagawang sitwasyon? Habang patuloy na nahihirapan si Suijin na tanggapin ang hindi kapani-pani walang pahayag ni Sok, pinalo ni Sok ang kanyang kamao bago sumagot, habang hindi ko alam kung paano posible ang lahat, sinisiguro ko sa iyo na ang lahat ng sinabi ko ay totoo.
Impyerno, ang mga Yamashites ay nakatayo pa rin sa labas ng aking manor. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ipadala ang ilan sa iyong mga kalalakihan upang tumingin. Mas mabuti pa, makipag-ugnay lamang sa iba mula sa aking pamilya. Nasaksihan nilang lahat ang parehong bagay. Panipi. Hindi sa palagay ko ang alinman sa ito ay itinanghal, patriarch. Alalahanin, ang matandang lalaki mula sa pamilyang Yamashita ay tumulong kay Gerald at Fujiko na makatakas noon. Sa sinabi nito, naniniwala ako na si Gerald ay may kaugnayan sa Yamashites. Bulong ni Raigo matapos na sumandal sa Suijin. Nang marinig iyon, pinag-isipan ni Suijin ang ilang sandali bago sa huli na sabihin, hindi alintana, huwag mag-atubiling manatili sa aking lugar sa susunod na mga araw. Kung ang lahat ng sinabi mo ay totoo, ginagarantiyahan ko na aalisin ko ang Gerald para sa iyo. Gayunpaman, tungkol sa mga benepisyo. Panipi. Kalahati. Kailangan ko lang ng kalahati ng mga benepisyo na dati naming napagkasundoan. Ipinahayag na Sok. Mayroon kang aking salita, kung gayon. Ngayon ay magpahinga ka pa habang sinisiyasat ko pa ang pag-iibigan na ito. Sagot ni Suijin. Sa simula, pinlano niyang makipagtulungan kay Sok, na ipinakita ang Sok ng ilang mga benepisyo bilang kapalit, upang may annex ang Futabas dahil ang kanilang pamilya ay kasalukuyang bumababa. Gayunpaman, ang mga bagay ay tumalikod nang pumasok si Gerald. Sa pag-iisip nito, hanggat pinamamahalaang nilang mapupuksa si Gerald, tiyak na may pagpapatuloy nila ang kanilang plano ng walang anumang problema. Ito ang inaasahan ni Raigo na makamit ang buong oras na ito. Kabanata 2172. Anuman, pagkatapos marinig iyon, yumuko si Sok patungo sa Suijin bago umalis sa lugar. Kapag nawala si Sok, sinampal ni Suijin ang kanyang kamao laban sa mesa bago umungol, sino ang eksaktong Gerald? Bakit mayroon siyang mga kontak sa loob ng pamilyang Yamashita? At kung saan ang impyerno ay Endo at Izumi? Panipi. Ito ay dapat na maging isang madaling pag-iibigan. Paano ito naging komplikado? Ano man ang kaso, hanggang sa mapupuksa nila si Gerald, walang maaaring magpatuloy. Nang marinig ang mga pangalan ni Endo at Izumi, pansamantalang natigilan si Raigo. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya sinabi kay Suijin ang tungkol sa kanilang mga pagkawala. Ngayon na alam niya na hindi na niya ito maitatago, si Raigo ay bumagsak habang siya ay natigil, sila. Ang panunod habang si Suijin ay nagtaas ng isang maliit na kilay na malinaw na nalilito sa kanyang pag-aalangan, umiling-iling si Raigo bago sabihin, sila, mabuti, nawalan na sila mula pa noong una kung pinalabas sila upang patayin si Gerald. May pakiramdam ako na kasalukuyang nakulong sila sa Futaba Manor, at nag-iisip pa rin ako ng mga paraan upang mailabas sila. Panipi. Ano? Pareho silang nakuha sa kabila ng mga ito na nagtutulungan. Yelled Suijin habang bigla siyang nakarating sa kanyang mga paa bago ituro si Raigo. Imags. Sagot ni Raigo habang hinuhubaran niya ang kanyang ngipin. Nakapagtataka. Anong ganap na kasawian ng aming pamilya ay nasa ilalim ng hindi sinasadyang nasaktan tulad ng isang malakas na individual. Muli, sino ang eksaktong Gerald at paano siya napakalakas? Ano ang kanya? Katayuan tulad ng sa Weston. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa isang taong makikipag-ugnay sa Yamashites dito. Grumbled Suijin, dahan-daang nakaupo muli habang pinag-isipan niya ang sitwasyon. Matapos itong isipin ng kaunti, napagtanto ni Suijin na ang lahat ng ito ay nagsimulan nang si Saburo ay nagsisikap na pumatay kay Fujiko at si Gerald ay pumasok upang mailigtas siya, nakakaiba dahil hindi nila sinisikap na masaktan siya sa unang lugar. Habang totoo na ang Hanyas ay nauna nang nakatanggap ng mga misyon ng pagpatay sa Weston, sigurado si Suijin na ang bawat isa sa mga pagpatay na iyon ay naging perpekto, na may mga zero na bakas na naiwan. Ano man ang kaso, natapos si Suijin sa dalawang posibleng conclusion. Alinman kay Gerald na dumating dito partikular na ang kanyang paghihiganti sa kanila, o mayroon silang kakilakilabot na swerte para sa hindi sinasadyang pagbagsak sa kanya sa isang kritikal na sandali. Well, kahit na matapos ang masusing pagsisiyasat, tila hindi si Gerald ay may anumang familial background sa Weston, siya lang tila isang average na si Joe na hindi pa nakarating sa Japan. Medyo matapat, lubos na hindi maiisip na nakipag-ugnay siya sa Yamashites bago ito. Ipinaliwanag Raigo. Imposibleng. Yelled Suijin habang sinampal niya muli ang kanyang kamao sa kanyang mesa. Ang pagkakaroon ng walang nakikilalang background at hindi kailanman darating sa Japan bago kung paano naging malakas ang impyerno. Bukod, ang Yamashites ay hindi makakatulong kay Gerald sa isang kapritsyo. Tiyak na sigurado si Suijin na ang Yamashites ay hindi nakitungo sa mga pamilya sa labas ng Japan, kaya't walang paraan na makakatulong sila sa kanya nang hindi siya nakatagpo bago. Hindi ka panipaniwala na ang lahat ng nakuha namin.
Muttered Riego na pantay na hindi naniniwala kahit na ano pa ang maisip niya sa kung ano ang maliit na alam nila. Patuloy na mag-imbestiga. Si Gerald ay hindi maaaring maging kasing simple ng tila. Gayunpaman, kung hindi ka pa makakakuha ng anumang bagay tungkol sa kanyang background, huwag muna siyang maglagay ng daliri sa kanya. Tandaan, mayroon siyang Yamashite sa kanyang tagiliran. Ngayon, at ang pamilyang iyon ay hindi dapat maging trifled. Sagot ni Suijin habang nagsimula siyang magpuffing sa isa pang sigarilyo. Nodding bilang tugon, tumahimik sandali si Riego sa pagbaba ng kanyang tinig habang tinanong niya, Patriarch, mayroon ba talagang mga ninja sa pamilyang iyon? Panipi. Bagaman siya ang pinuno ng koponan ng mamamatay tao, kaunti lang ang alam ni Riego tungkol sa Yamashite sa labas ng mga alingaw-ngaw na narinig niya. Kabanata 2173. Ano, hindi ka pa ba nakapasok sa kanilang teritoryo? Tanong ni Suijin na may bahagyang pagsimangot. Bueno, habang totoo na ang matandang iyon ay napakalakas, hindi ko masabi kung siya ay isang ninja. Pagkatapos ng lahat, hindi pa ako nakilala ng isang ninja dati kaya hindi ko talaga masabi sa kanila na hiwalay sa mga regular na tao, ungol ni Riego, na mas mahusay kaysa sa pag-aakalang ang matandang lalaki ay isang ninja lamang dahil sa napakalawak na bilis niya. Pagkatapos ay mag-imbestiga pa rito. Gayunpaman, gawin lamang ang iyong paglipat sa sandaling na kumpleto mo na ang iyong pagsisiyasat. Tandaan, ang mga pusta ay napakataas sa oras na ito sa paligid. Gayon din, habang nanalo ako tungkol sa kaso ni Endo at Izumi sa sandaling ito, pinakamahusay na ibabalik mo sila ng ligtas o papalitan kita sa iyong tungkulin bilang pinuno ng koponan ng mamamatay tao na may kakayahang. Ang ungol na Suijin habang siya ay sumulyap kay Riego. Si kopya na. Sagot ni Riego na sobrang natakot na ang kanyang noo ay nalubog sa malamig na pawis ng walang oras. Samantala, nagising na lang si Kai sa kanyang manor. Matapos ang hitsura ng kanyang sarili na medyo mas presentable, pumasok siya sa sala bago nakaupo sa isang sopa at magbulong, inaangkin ng vulture na aalagaan niya si Gerald sa loob ng 2 araw, ito na ang pangatlong araw ngunit hindi ko pa naririnig ang isang salita mula sa kanya. Panipi. Nang marinig iyon, ang kanyang confidential na nakatayo ng malapit ay hindi makakatulong ngunit tumugon, sa palagay mo ba ay kaya niya, alam mo, natapos tulad ng Endo at Izumi. Maaari ba? Umungol si Kai habang sinulyapan niya ang kanyang bagong confidential. Kahit na ang kanyang dating confidential ay hindi kailanman nagsalita mula sa pagliko, dahil sa maliit na insidente na iyon, binayaran siya ni Kai ng ilang libong dolyar upang mawala. Sa kasamaang palad, nangangahulugan ito na si Kai ay kailangang payagan ang tulala na ito na maging kanyang susunod na confidential. Habang maaari kang magalit upang marinig ito, ang posibilidad ay umiiral. Pagkatapos ng lahat, ang Hanyas ay nanatiling tahimik sa buong oras hanggang sa huli ay nagtanong kami sa kanila tungkol kay Gerald. Kung tatanungin mo ako, ang pag-uugali ng vulture ay kapansin-pansin na katulad ng ginawa nila, ungol ng subordinate na may kamalayan na siya ay umalis sa linya. Gayunpaman, hindi lamang siya isang prangka na tao, ngunit narito rin siya upang gabayan si Kai sa ilalim ng mga utos ng Patriarch. Ipinaliwanag nito ang kanyang paghihimok na ibunyag ang anumang naisip niya sa sitwasyon. Alam ko, hindi na kailangan mong paalalahanan ako. Ungol Kai. Siya, para sa isa, ay hindi tanga, at nag-aalala siya tungkol sa sitwasyong ito mula pa nang mag-iwas si Vulture sa kanyang misyon. Sa pag-iisip nito, makatuwiran kung bakit siya maiinis kapag naalalahanan siya nito. Matapos tumahimik ang kanyang subordinate, gestured ni Kai na umalis siya bago mangisda ang kanyang telepono at pag-dial ng numero ng vulture. Gayunpaman, kapag hindi niya makontak ang vulture kahit na matapos ang 3 pagsubok, nagsimulang tumindi ang mga alalahanin ni Kai. Bagaman totoo na hindi dapat mag-alala si Kai tungkol sa kanyang pagkakakilanlan na nakalantad kahit na ang vulture ay nakuha, nangangahulugan pa rin na pinamamahalaang ni Gerald na ibagsak ang vulture. Kung ang isang tao mula sa nangungunang 10 listahan ng mamamatay tao ay hindi maaaring ibagsak si Gerald, kung gayon ano ang pag-asa na mapupuksa siya ni Kai. Habang ang pagkamatay ni Vulture ay hindi nakumpirma, hindi rin naglakas loob na isipin ni Kai ang mga implikasyon kung iyon talaga ang nangyari. Gayunpaman, sinimulan ni Kai ang panghihinayang na nakakasakit sa Gerald na ito. Kahit na si Kai ay nasa isang adobo, si Gerald, sa kabilang banda, ay kasing cool ng isang pipino sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, mula pa nang ipinahayag niya ang kanyang kaugnayan sa Yamashites, ang lahat ng mga futabas ay nag-aaway sa kanya, malinaw na sinusubukan na makapasok sa kanyang magagandang libro. Kabanata 2174. Ang pangalawa ay natapos ang pulong, ang lahat ng iba pang mga futabas ay nagsimulang mag-ikot sa paligid ni Gerald, na ibinigay sa kanya ang kanilang mga card ng negosyo tulad ng sinabi nila. Talagang mayroon kaming ilang mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, Mr.
Ngunit sa pagtabi nito, ngayon ay mabibilang ka namin upang mabuhay ang kaluwalhatian ng aming pamilya. Panipi. Oo, ang sinabi niya. Kung saan, narito ang aking contact number. Kung nangangailangan ka ng anumang tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling tumawag. Tiyakin akong makakatulong sa abot ng aking makakaya. Panipi. Siguraduhin na kunin din ang aking numero. Napapangiti ng malubha bilang tugon sa over-enthusiasm ng lahat, tinanggap lamang ni Gerald ang mga card habang sumagot siya, isa-isa, kukunin ko ang lahat ng iyong mga card. Huwag kang mag-alala, Panipi. Si Gerald, para sa isa, ay hindi talaga alam ang iba pang mga putabas na pangalan, hindi bababa sa dati. Ngayon na mayroon siyang mga card ng pangalan, malalaman niya kung sino ang hahanapin kung ang kinakailangang tulong ng putabas ay mapupuksa ang may problemang individual sa hinaharap. Alinmang paraan, dahil ang lahat ay nakapalibot kay Gerald, tukuyan na nakaupo pa rin sa pangunahing upuan ay natapos na ganap na hindi pinansin. Ito ay pagkatapos lamang na ang lahat ay tapos na ibigay ang kanilang mga card ng negosyo, nang sa wakas ay lumingon sila upang tumingin muli sa tukuya bago sabihin, well, aakain muna natin, Patriarch. Mas gugustuhin ka naming hindi na makagambala. Sa pamamagitan ng paraan, kung sakaling nangangailangan ka ng anumang tulong mula sa amin sa hinaharap, sabihin mo lang ang salita. Sa mga oras ng problema, dapat tayong futabas at magkakasama. Panipi. Hindi makaya kung gaano kamag-anak ang kanyang pamilya, ang nasasaktan na tukuyan na ngayon ay makikilala ang mga miyembro ng pamilya na same time na nagmamalasakit sa pamilya at sa mga nais lamang gamitin ang pamilya. Makakuha ng higit pang kayamanan ay sumigaw lamang, mag-iwan ka na. Sa sinabi nito, 10 minuto lamang ang tumagal para sa lahat maliban sa mga nakatira na sa manor na umalis. Ngayon na wala na ang lahat, si Tukuya ay bumagsak ng isang mabigat na buntong hininga. Nang makita kung gaano kalubha si Tukuya, ngumiti si Gerald habang pinatong niya ang mga card ng pangalan sa kanyang bulsa bago sabihin, huwag kang mag-abala tungkol sa kanila, Patriarch. Makikipag-usap ako sa kanila sa ibang pagkakataon. Panipi. Kapag wala na ang lahat ng mga kasalukuyang problema, ipinangako ni Gerald sa kanyang sarili na sasipan niya ang lahat ng mga miyembro ng pamilya na walang kamali-mali sa pamilyang ito. Si Gerald, para sa isa, ay naniniwala na sasang-ayon si Tukuya sa kanyang desisyon. Hindi alintana, nang marinig ang pahayag ni Gerald, hindi maiwasang mag-alala si Tukuya. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang tunay na mga kulay ng kanyang pamilya, at hindi niya nais na bumagsak si Gerald para sa kanilang hindi sinasabing fonang. Sa pag-iisip nito, sinenyasan si Tukuya na tumugon, mag-ingat sa mga nagsasamantala. Tiyak na sinusubukan lamang nilang makarating sa iyong mabuting panig upang mag-ani ng mga benepisyo mula sa iyo. Kaya lang alam mo, kung hindi ka nagpakita ng katibayan na ang mga Yamashites ay nasa tabi mo, sigurado ako na hindi nila ito madaling nasiyahan. Panipi. Shock lang bilang tugon, sinabi ni Gerald, kung tunay na pinamamahalaan nila ako, masisiguro mong hindi ako ang tunay na Gerald. Nodding bilang tugon, si Tukuya ay sinenyasan na magtanong, natutuwa akong marinig na, isantebi ang mga ito, paano mo pinaplano na harapin ang Hanyas? Sa kabila ng pagiging patriarch ng Futaba, nasanay na si Tukuya sa paghingi ng opinyon ni Gerald sa mga bagay, lalo na kung kasangkot ito sa mga pangunahing bagay tulad nito. Matapat naramdaman ngayon ni Gerald ang totoong gulugad ng ang pamilyang Futaba. Alinmang paraan, nang marinig iyon, tinanong ni Gerald bilang kapalit, well, anumang mga mungkahi, patriarch. Pakinggan muna ang iyong opinyon, sagot ni Tukuya nang may ngiti habang gestured siya para magpatuloy si Gerald. Well, plano kong makipagkita sa Hanyas at makipag-usap sa kanila ng harapan sa pag-asang malinaw ang ilang mga bagay, sagot ni Gerald pagkatapos mag-isip tungkol dito. Halika muli, sinusubukan mong pag-usapan ang mga bagay sa pamilya na nagpatuloy sa pagpatay sa maraming beses. Sabi ni Tukuya habang ang kanyang ngiti ay naging isang nakasimangot. Iyon ay matapat na bahagi ng dahilan kung bakit plano kong makilala sila ng personal, sagot ni Gerald ng tumango. Nang marinig iyon, naisip ni Tukuya na si Gerald ay dapat na gumawa ng isang matatag na plano. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Tukuya, sige, sumama na doon. Tiyakin kong ipadala ang ilan sa aking mga kalalakihan upang mapanatili kang ligtas. Dahil ang Yamashites ay nasa tabi mo, mabuting gawin mo ang ilan sa mga ito. Huwag kang mag-alala tungkol sa manor, medyo may tiwala ako na mananatili kaming ligtas. Hanggang sa iyong pagbabalik, Panipi, kailangan kong sumang-ayon doon, Patriarch. Pagkatapos ng lahat, plano ko lamang na magdala ng 2 tao sa akin, sagot ni Gerald habang kumalas siya sa kanyang kamay. Kabanata 2195.
Sa halip na tumulong, naniniwala si Gerald na ang mga pagpapalakas ay magtatapos lamang sa pagiging pasanin na kailangan niyang protektahan kapag nandoon sila. Sino ang dadalhin mo? Tanong ni Takuya. Fujiko lang at Aidan. Pareho silang sapat, sagot ni Gerald habang lumingon siya upang tumingin sa duo na nabanggit lamang niya. Nang marinig iyon, si Aidan na susundin si Gerald hanggang sa mga dulo ng lupa, anuman ang mapanganib na agad na ipinahayag, handa na tayo kapag ikaw ay. Nakikita ko, mabuti, si Fujiko ay may pag-aproba, sabi ni Takuya na may tumango, na naniniwala na panatilihing ligtas ang kanyang anak na babae. Nodding bilang tugon, pagkatapos ay nakarating sa kanyang mga paa si Fujiko habang tinanong niya, kailan tayo pupunta? Well, sa halip na maghintay pa sa paligid, sinabi kong nakilala natin sila ngayon. Tulad ng sinasabi ng matandang Weston, i-strike habang mainit ang bakal. Tingnan natin kung paano tumugon ang hanya sa aming maliit na pagbisita, sagot ni Gerald na may malabong ngiti. Di nagtagal, iniwan ng trio ang manor. Kahit na iniwan nila ang Master Ghost, sigurado si Gerald na ang Yamashites ay sapat na malakas upang mapanatili siyang ligtas. Kahit na ang isa pang mamamatay tao mula sa listahan ng mamamatay tao ay nagtangkang maglunsad ng isang pag-atake, si Gerald ay naniniwala na ang Yamashites ay may kakayahang pigilan sila, kahit papaano ay bumalik siya. Ano man ang kaso, makalipas ang 3 oras sa ilalim ng patnubay ni Fujiko nang sa wakas ay nakarating ang sasakyan ng trio sa pasukan ng Hanyu Manor. Kapag nakapark ang sasakyan, si Gerald na mayroong isang. Ang sigarilyo sa kanyang bibig ay lumabas bago tumungo patungo sa pasukan. Sa pagtingin kay Gerald, ang bantay sa pasukan ay sinenyasan na tanungin, mayroon ka bang appointment? Hindi naman. Alinmang paraan, iulat lamang na ang pagbisita ni Gerald, sagot ni Gerald sa isang nag-uutos, ngunit napakalawak na tono ng charismatic. Sikam muli. Ikaw ay Gerald. Natigil ang bantay habang siya ay gumawa ng 2 hakbang pabalik. Kahit na hindi siya kapansin-pansin sa pamilya, kahit na narinig niya ang mga alingaw-ngaw tungkol kay Gerald, ang napakalakas na Westoner. Ito ba ay hindi makapaniwala? Tanong ni Gerald habang siya ay nag-flick ng ilang abo sa kanyang sigarilyo. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Mangyaring maghintay sandali habang iniulat ko ito. Sagot ng bantay na hindi maglakas loob na hintayin ni Gerald ang 1 segundo ng mas mahaba habang siya ay sumakay sa manor. Sa sandaling iyon, si Suijin ay naghahapunan sa sala. Bago siya, tumayo si Raigo at ang mga pinuno ng iba pang mga koponan ng mamamatay tao, lahat sila ay matiyagang naghihintay na matapos na ang kanyang pagkain upang masimulan nila ang pagpaplano ng misyon ng pagsajep ni Endo at Izumi. Kung paanong si Suijin ay malapit nang kumuha ng isa pang kagat ng kanyang hapunan, ang bantay mula sa naunang dumating sa silid na halos dumadaloy sa proseso habang siya ay nagsabi, P-Patriarch. May isang tao sa labas na nagsasabing si Gerald. Panipi. Ano? Yelled Suijin habang itinatapon niya ang kanyang bigas na bola sa sahig. Marahil ay may isang taong naghahanap lamang ng problema. Tulad ng kung ang tunay na Gerald ay darating dito sa kanyang sariling pagsang-ayon. Iyon lang ang korteng kamatayan. Ipadala kaagad ang taong iyon. Sinisingil ang isa sa mga pinuno ng koponan sa isang hindi kanais-nais na tono. Hawakan mo. Walang paraan na ang isang ordinaryong tao ay malalaman patungkol sa ating sama ng loob laban kay Gerald. Kahit na nalaman nila ang tungkol dito, bakit kusang loob ang kanilang sarili sa problema? Sabi ni Raigo habang mabilis siyang hinawakan sa bantay bago siya tumakbo upang gawin tulad ng sinabi sa kanya. Matapos ang isang maikling pagpos, dahan-daang umupo muli si Suijin, hindi alintana kung siya ang tunay na Gerald o hindi, nais kong makilala siya. Hayaan mo siya, panipi. Ang panunood habang ang bantay ay mabilis na tumango bago magmadali, pagkatapos ay naisip ni Suijin bago pa humarap kay Raigo at pagdaragdag, kunin ang lahat ng mga miyembro ng pangalawang koponan. Kung ito ay talagang Gerald, kung gayon dapat siya ay lubos na handa. Sa sinabi nito, manatiling mapagbantay sa lahat ng oras. Sa anumang kapalaran, mapipilit namin siyang palayain sina Endo at Izumi. Panipi. Kabanata 2196. Tumango bilang tugon, agad na nagsimulang gawin si Raigo na siya ay iniutos. Gayunpaman, bago umalis sa silid, lumingon siya upang tumingin sa iba pang mga pinuno ng koponan bago ideklara, habang ako ay malayo, siguraduhing bantayan ng mabuti ang Patriarch. Malakas si Gerald, at maniwala ka sa akin kapag sinabi ko na kahit na lahat kayo ay umaatake sa kanya ng sabay, marahil ay mananatili siyang hindi nasaktan. Sa sinabi nito, kung may mangyayari sa Patriarch, siguraduhin kong magkaroon ng iyong mga ulo. Panipi. Magiging mapagbantay kami, pinuno ng koponan. Sumagot ang ilan sa mga pinuno ng koponan, na nag-udyok kay Raigo na ipagpatuloy ang kanyang gawain.
Ang paglipat pabalik kay Gerald at sa kanyang partido, nakita nila sa lalong madaling panahon ang bantay na bumalik upang papasok sila. Habang sila ay pinangunahan ng mas malalim sa lugar, wala sa kanila ang nag-abala na tumingin sa paligid. Pagkatapos ng lahat, ang mga tradisyonal na manners ng Hapon na tulad nito ay mukhang katulad ng iba pa. Ano man ang kaso, mula sa mga hitsura nito, sila ay patungo sa panloob na lugar ng manor. Kahit na hindi ito ipinakita ni Gerald, matapat na siya ay mapagbantay mula pa nang lumakad sila sa manor. Pagkatapos ng lahat, alam niya na ito pa rin ang tahanan ng isang pamilyang assassin. Alam na mas mahusay na maging ligtas kaysa sa paumanhin, siniguro ni Gerald na maikalat ang kanyang Herculean primordial na espirito sa paligid upang makakuha ng isang mas mahusay na pagkakahawak sa kanyang paligid. Ito rin ay dahil sa na si Gerald ay hindi makakatulong ngunit ngumiti. Pagkatapos ng lahat, nadarama na niya ang pagkakaroon ng isang pangkat ng mga tao na halos 30 talampakan ang layo sa kanila na mabilis na lumapit sa kanila. Mula sa kung ano ang maaari niyang ipalagay, ito ang paraan ng pamilya ng Hanyo na maghanda upang makitungo sa kanya. Siyempre, hindi sinabi ni Gerald kay Aiden o Fujiko tungkol dito. Alinmang paraan, ang trio ay agad na binati ng paningin ng isang hilera ng mga vilya. Maikling sumulyap sa paligid, sa lalong madaling panahon sumigaw si Gerald, mayroon bang tao? Ngunit syempre, gayunpaman, kung ano ang sorpresa na babayaran mo ang aking pamilya sa isang oras. Nagpahayag ng isang tinig na nagmula sa isa sa mga vilya. Di nagtagal, ipinakita ni Suijin at ilan sa mga pinuno ng koponan ang kanilang sarili. Bagaman binigyan ni Suijin ang impresyon na siya ay isang magalang na tao, matapat siyang nag-iingat kay Gerald sa buong oras na ito. Gayunpaman, dahil si Gerald ay matapang na pumasok sa kanyang teritoryo, tiyak na mapapahirap ni Suijin na umalis si Gerald. Impyerno, kung ang mga bagay ay lumalangoy, maaaring ito ang kanyang pagkakataon na mapupuksa ang batang lalaki. Hindi alintana, pagkatapos ng isang maikling katahimikan, si Gerald ay tumingin kay Aiden at Fujiko bago sabihin, tayo ba? Nang marinig iyon, hindi makakatulong si Suijin ngunit sumimangot ng bahagya. Upang isipin na hindi lang siya papansinin ni Gerald. Gayunpaman, mabilis siyang bumalik sa kanyang magalang na facade habang sumagot siya, oo, mangyaring, pumasok ka. Habang nakaupo si Gerald sa cross-legged sa reception room, napagtanto ni Suijin na ang mga mamamatay tao ng kanyang pamilya na hiniling niya na lumapit ng mas maaga ay nagsara na. Ang paghahanap ng pag-aliw sa iyon, pagkatapos ay itinuwid ni Suijin bago magtanong, ngayon, sa ano ang utang ko sa kasiyahan? Dumaan lang ako kaya naisip ko kung bakit hindi banibisita ang iyong pamilya. Bukod dito, sigurado ako na mayroong hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin, kaya bakit hindi mo makuha ang pagkakataong ito upang pag-usapan ang mga bagay? Sagot ni Gerald na mukhang mas nakaka-relax sa paghahambing. Para sa mga hindi nakakaalam ng mas mahusay, marahil ay ipinapalagay nila na ito ay si Suijin na pumasok sa teritoryo ni Gerald. Sumasang-ayon ako. Para sa isa, naniniwala ako na ang Endo at Izumi ay kasalukuyang nakalock sa Futaba Manor, tama? Tanong ni Suijin habang pinaikit niya ang kanyang mga mata, isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Tama iyon, sagot ni Gerald. Huminga ng malalim, sinabi ni Suijin, pagkatapos ay pakawalan sila. Ang dalawa ay napakahalagang mga miyembro ng pamilya. Panipi. Natatakot ako na hindi ko magagawa iyon. Kung sakaling hindi mo alam, tinangka nilang patayin ako. Sa sinabi nito, pagkatapos na ibagsak ang mga ito, ibinigay ko sila sa patriarch ng pamilya ng Futaba upang mainterogado niya sila. Pagkatapos ng lahat, makatarungan lamang sa akin na nais malaman kung sino ang nagpadala sa kanila. Hindi alintana, kahit na sa una ay pinaplano nating palayain sila matapos nilang sabihin sa amin kung sino ang kanilang pinagtatrabahuhan, alinman sa kanila ay nagsabi ng isang salita, kahit na matapos na patuloy na pahirapan. Panipi. Kabanata 2177. Sa sinabi nito, pareho silang kasalukuyang nasa kamatayan. Natatakot ako na kailangan mong magdala ng mga stretcher kung nais mong iligtas sila. Kung hindi, marahil ay hindi nila ito gagawin, sagot ni Gerald habang tinitigan niya si Suijin ng diretso sa mata. Panipi tuldok. Ay iyon, sagot ni Suijin, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang desperadong tinangka niyang panatilihin ang kanyang call. Pakawalan ng mga ito, inaka-asterisk sacker. Kung hindi, hindi ka maiiwan sa lugar na ito. Umungol si Ryego habang nagmamadali siya sa silid. Dahil siya ang nagpadala kay Endo at Izumi sa misyon ng walang kaalaman ni Suijin, alam ni Ryego na siya ay gaganapin na responsable sa anumang nangyari sa kanila. Sa sinabi nito, hanggat buhay pa sila, marahil ay kailangan lang niyang magtiis ng isang parusa o dalawa. Gayunpaman, kung sila ay patay, mayroong isang mataas na pagkakataon na siya ay magiging masyadong
Alinmang paraan, nang makita si Riego na sumugod, agad na nakarating si Aiden sa kanyang mga paa. Sa loob ng ilang segundo, ang dalawa ay nagpapalitan ng 12 ng mga suntok. Nararapat na si Aiden ay walang pushover, mabilis na sinaksak ni Suijin, Riego. Bumaba, panipi. Nang marinig iyon, agad na umatras ang Riego ng ilang hakbang. Upang isipin na hindi lamang siya nabigo upang makuha ang itaas na kamay laban kay Aiden, ngunit halos na hit din siya ng ilang beses din. Lihim na nalulugod na makita na si Aiden ay pinamamahalaang upang manatiling hindi nasaktan, pagkatapos ay inilagay ni Gerald ang kanyang mga kamay bago tumingin kay Suijin na may ngiti habang tinanong niya, ngayon. Dahil hindi gumana ang interogasyon, maaari ko ring tanungin ng diretso mula sa mapagkukunan. Sabihin mo sa akin, bakit biglang subukan sina Endo at Izumi? Upang patayin ako. Sa pag-aalala ko, wala akong anumang karne ng baka. Impyerno, ang gabing sinubukan nila na ang pagpatay ay ang unang pagkakataon na nakilala ko sila. Alinmang paraan, ipaliwanag kung bakit sila sumunod sa akin. Panipi. Hindi ko alam ang kanilang mga aksyon sa oras na iyon, kaya hindi ko masabi na sigurado. Kung alam ko na sila ay pagkatapos ng iyong ulo, tiyak na susubukan kong pigilan sila. Sagot ni Suijin na alam na ang paglalaro ng pipi ay ang kanyang tanging paraan mula rito. Nakikita ko, maaari ka ring maging imaware ng pagtatangka ng pagpatay kay Miss Futaba noon. Tanong ni Gerald. Sa lahat ng nararapat na paggalang, bagay iyon sa pagitan ng Hanyas at ng Futabas, Mister. Tulad ng walang anuman kundi isang panauhin, hindi mo ba iniisip na kulang ka ng karapatang magtanong tungkol sa mga bagay na ito? Sagot ni Suijin na ang ekspresyon ay medyo naging pangit. Hindi niya masagot ang alinman sa mga katanungan ni Gerald. Point kinuha, sagot ni Gerald na may isang maikling tumango. Nanginginig ang kanyang ulo, pagkatapos ay gestured si Suijin sa isa sa kanyang mga subordinate bago mag-order, kumuha kami ng tsaa. Maya-maya pa, sinenyasan si Gerald na tanungin, sa totoo lang, may isa pang bagay na nais kong kumpirmahin. Kita mo, pabalik noong ako ay nasa mga bakuran ng pagsasanay sa militar ng Hapon ilang araw na ang nakakaraan, inatake ako ng isang mamamatay tao mula sa listahan ng mamamatay tao na marahil ay mataas na ranggo. Sa sinabi nito, nagtataka ako kung ikaw ang nagpadala sa kanya sa akin. Panipi. Habang sigurado si Gerald na si Kai ang nag-upa ng asasin na iyon, nais niyang mahuli ang Hanyas na bantay. Tulad ng inaasahan, nang marinig iyon, agad sina Suijin at Riego, imposible. Oh, kung gayon bakit niya sinabi sa akin na ikaw ang nag-upa sa kanya? Fib Gerald kahit na makumpirma na niya batay sa kanilang mga reaksyon na hindi sila kasali sa asasin na iyon. Panipi tuldok. Mister, kami ay isang pamilyang asasin. Ang pag-upo ng isa pang mamamatay tao upang gawin ang aming trabaho ay magiging ganap na nakakahiya. Ipinaliwanag si Suijin sa pagbibitiw. Kabanata 2178. Pagkatapos sabihin na, gayon paman, hindi maiwasang makita ni Suijin si Riego. Habang hindi niya tinanggap ang asasin na iyon, hindi ito nangangahulugang hindi nagawa ni Riego ang gawa. Pagkatapos ng lahat, ipinadala na niya sina Endo at Izumi sa misyon na iyon nang walang kanyang kaalaman. Ito ba'y, sagot ni Gerald habang siya ay tumingin din kay Riego. Novel drama. Napagtanto na pareho silang nakatitig sa kanya, hindi maiwasang mapigilan ni Riego ang kanyang mga ngipin. Ang kawalan ng tiwala ni Suijin sa kanya ngayon ay lahat salamat kay Gerald. Sa pag-iisip nito, pagkatapos ay sinulyapan niya ang kabataan bago umungol, hindi ko ito ginawa. Hindi ako kailanman gumawa ng isang nakakahiyang bagay. Gupitin ngayon ang P at ibalik sa amin na sina Endo at Izumi. Panipi. Huwag mag-atubiling ilayo sila. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapanatili ng mga ito sa Futaba Manor ay medyo walang kabuluhan ngayon. Oh, at huwag kalimutan ang mga stretcher. Sagot ni Gerald habang siya ay nagkibit balikat. Ikaw, his Riego sa lubos na sama ng loob. Sina Endo at Izumi ay parehong makapangyarihang Hanyo assassins. Kung sila ay tunay na natapos na namamatay, kung gayon si Riego ay kakailanganin ng hindi bababa sa 10 higit pang mga taon upang itaas ang dalawang magkakatulad na pinuno, at inilalapat lamang ito kung ang mga sinanay niya ay natural na talento ng mga mamamatay tao. Kahit na si Suijin ay pantay na nagagalit dahil siya ang patriarch, itinago niya ang kanyang emosyon habang tinanong niya, payagan akong magtanong muli. Bakit ka napunta dito ngayon, mister? Panipi. Tulad ng sinabi ko, nangyari lang ako, kaya naisip ko kung bakit hindi banibisita ang iyong pamilya, sagot ni Gerald sa isang casual na tono. Walang bibilhin iyon, mister. Tingnan, nakakasama ko ng mas mahusay sa mga prangka na tao. Sa sinabi nito, kung tumanggi ka pa ring magsabi ng isang bagay, hinihiling ko sa iyo na iwanan na lang, sneered Suijin.
Tumatawa bilang tugon, sumagot si Gerald, ikaw. Diretso. Magpapadala ba ang isang prangka na tao ng mga mamamatay tao upang patayin ako at Miss Futaba? Panipi. Sumimangot, sinabi ni Suijin, sinusubukan mo pa bang makakuha ng paliwanag? Natutuwa ako na may kakayahang magbasa sa pagitan ng mga linya, sagot ni Gerald na nais na lutisin ang mga sama ng loob sa pagitan ng Hanyas at Futabas bago makitungo sa Kanagawa. Tulad ng sinabi ko dati, ito ay isang kaguluhan sa pagitan ng aking pamilya at ng Futabas. Dahil panauhin ka lang, mabuti na hindi ka makakasali dito. Tulad ng kung bakit ka sinalakay namin, sabihin lang natin na ito ay isang pagkakamali sa aming bahagi. Ang ungol na si Suijin habang patuloy niyang pinigilan ang kanyang galit, hindi nais na hindi sinasadyang mapanghimasok si Gerald. Pagkatapos ng lahat, alam ni Suijin sa isang katotohanan na ang koponan ng mamamatay tao sa labas ay hindi makukuha kay Gerald kung nais ng bata na sila ay patay. Kasunod nito, ang kanyang buhay ay susunod sa linya. Isang pagkakamali, sasabihin mo, mabuti, kung tunay na iyon ang kaso, masasabi ko na mas madali ang susunod na bahagi. Sa ngalan ng pamilyang Futaba, ipinapahayag ko na hindi namin mapuko ang Hanyas mula sa araw na ito. Bilang kapalit, inaasahan kong titigil mo ang iyong mga pang-uutos na motibo at itigil ang pag-iimbot pagkatapos ng Futabas, Patriarch. Deal. Tanong ni Gerald habang nagtaas siya ng kaunting kilay. Deal. Ipinahayag na Suijin ng walang kaunting pag-aalangan, higit sa sorpresa ni Gerald. Well, kung gayon. Dahil sumang-ayon ka rito, makikita natin kung paano naglalaro ang mga bagay. Babalaan kita, gayon paman. Kung mayroon man sa iyo kahit na maglakas loob na maglatag ng isang daliri sa Futabas, hindi kita pinabayaan na madali. Impyerno, kahit na magpadala ka ng isang tao upang patayin ang isa sa kanilang mga manok, ang aking tugon ay magiging pareho. Panipi. Kabanata 2179. Kasunod nito, tumawa si Gerald ng buong puso bago makarating sa kanyang mga paa at nagsasabing, sige, bumalik tayo. Nakatitig na tayo sa kanila sa puntong ito. Panipi. Nodding bilang tugon, sina Aiden at Fujiko pagkatapos ay sumunod sa likuran niya. Gayunpaman, bago sila umalis, siniguro ni Aiden na halos magsipilyo ng kanyang balikat laban kay Ryego, na naging sanhi ng halos pagkahulog ni Ryego. Ikaw. Ang ungol na si Ryego habang siya ay lumingon kay Aiden. Si Aiden, gayunpaman, ay hindi siya nagbabayad at simpleng lumakad kasama sina Gerald at Fujiko. Kapag ang trio ay hindi na nakikita, si Ryego na aktibong pinipigilan ang kanyang galit sa buong oras na ito ay agad na tumakbo patungo kay Suijin bago magtanong, Patriarch. Bakit mo lang hinayaan silang umalis ng ganyan? Panipi. Snorting bilang tugon, pagkatapos ay nanunuya si Suijin, bakit mo nais na manatili sila? Pinaplano mo bang tretuhin sila sa hapunan o kung ano? Panipi. Matapat kung hindi para sa katotohanan na si Ryego ay isang mahalagang miyembro ng pamilya na hindi madaling mapalitan ni Suijin, itaboy niya si Ryego noong mga nakaraang taon. Sa lahat ng nararapat na paggalang, Patriarch, nagkaroon ako ng isang maliit na koponan na naghihintay upang habulin sila. Hanggat inutusan mo itong pag-atake, agad na magmadali ang aking mga kalalakihan upang malutas ang mga ito. Bulalas ni Ryego habang pinapalakpakan niya ang kanyang kamao, hindi matanggap na hindi pa siya nakaligtaan ng isa pang pagkakataon na ibagsak si Gerald. Sumulyap sa Ryego, si Suijin ay nanunuya lamang, Sugdo. Hindi mo rin matatalo ang sundalo ng Special na Forces. Sa totoo lang iniisip mo na maaari mong sakupin si Gerald. Pag-isipan mo lang ito, sa lahat ng mga tao, ay dapat malaman kung gaano kalakas ang makukuha ni na Endo at Izumi kapag nagtutulungan sila. Nagawa nilang stealthily na ibagsak ang isang organisasyong terorista, alang-alang sa langit. Ngunit kung ano ang nangyari noong tinangka nilang patayin. Gerald. Hindi lamang niya pinamamahalaang upang dalhin silang dalawa, ngunit bahagya siyang may isang gasgas sa kanya. Malinaw na bilang araw na ang kanyang lakas ay higit sa iyo. Kung gusto niya talaga kaming patay, lahat tayo ay walang iba kundi isang puddle ng laman at dugo sa loob ng ilang minuto. Panipi. Ang panunood bilang Suijin pagkatapos ay nagbuntong hininga bago simulan ang pag-asa pabalik-balik sa silid ng pagtanggap, si Ryego na ayaw pa ring tanggapin ang lahat ng ito pagkatapos ay sumagot. Ngunit hindi lamang kami sumasang-ayon sa lahat ng ito. Kung gagawin talaga natin ang sinasabi niya, kung gayon ang lahat ng aming mga plano sa mga nakaraang taon ay hindi para sa wala. Panipi. Si Ryego, para sa isa, ay namuhunan ng maraming plano na sakupin ang pamilyang Futaba mula nang inutusan siya ni Suijin na gawin ang karamihan sa pananaliksik. Sa pag-iisip nito, makatuwiran kung bakit siya ay ayaw na sumama lamang sa mga kapritsyo ni Gerald. Naturally, sumang-ayon lang ako upang umalis na siya ngayon. Hindi alintana, kailangan nating mag-ingat kapag gumawa tayo ng susunod na paglipat.
Ang mga bagay ay dapat na maayos hanggat hindi alam ni Gerald ang tungkol sa aming nagawa. Sa pagsasalita kung saan, nais ko kayong lahat na mababa sa susunod na mga araw. Mayroon akong zero na pag-aalinlangan na si Gerald ay magbabantay sa amin ng ilang sandali, at dahil mayroon pa siyang mga Yamashites sa kanyang tagiliran, talagang hindi natin kayang masaktan siya, ungol ni Suijin. Sa pag-unawa kung gaano sila kapangyarihan, napilitang tumango si Riego habang sumagot siya, naintindihan. Mabuti. Gayon din, kakailanganin kita upang makahanap ng ilang oras upang maibalik sina Endo at Izumi. Kahit na marahil ay hindi sila may kakayahang makilahok sa anumang karagdagang mga misyon ng pagpatay, maaari pa rin silang maglingkod bilang mga mentor para sa aming iba pang mga mamamatay tao. Sa pinakadulo, mas mahusay ito kaysa sa pagpapanatiling nakalock ang mga ito sa Futaba Manor, sabi ni Suijin, na nais lamang magpahinga ngayon. Napapikit ang kanyang mga kamao sa pagbanggit ng dalawang iyon, pagkatapos ay umungol si Riego, nakuha ito. Samantala, si Sok na sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Riego sa kanyang silid ng panauhin ay hindi makakatulong ngunit matakot na malaman ng Futabas na narito siya. Kabanata 2200. Sa pagdinig ng mga kumatok sa kanyang pintuan, agad itong binuksan ni Sok. Nang makita na ito ay si Riego, pagkatapos ay hinatak siya ni Sok sa kanyang silid, isinara ang pintuan sa likuran niya bago tanungin, narito ka na. Kaya, ano ang sinabi ng Patriarch? Basta alam mo, maaari pa rin nating talakayin ang mga benepisyo. Hanggat namatay si Gerald, hindi ko rin iniisip na kumuha ng 1/3 ng mga benepisyo. Kung hindi yun sapat, gagawin ng 5. Panipi. Si Sok ay nararapat na desperado sa pagkamatay ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, alam niya na hanggat si Gerald ay nanatiling buhay, magiging labis na nakakahiya para sa kanya na muling harapin ang iba pang Futabas. Gayunman, sa pagkadismaya ni Sok, si Riego ay tumugon lamang sa pamamagitan ng pag-iilaw ng isang sigarilyo pagkatapos umupo at sinabing, naiwan lang si Gerald. Ha! Kaya, bakit hindi mo siya pinigilan, kung gayon? At bakit siya napunta sa unang lugar? Sagot ni Sok, malinaw na nagpanik habang mabilis na naipit niya ang kanyang ulo sa bintana. Agad na hinaila siya pabalik, agad na sumiksik si Riego sa isang hushed tone, ano ang ginagawa mo? Kung nakikita ka ni Gerald at ng kanyang partido, nasa mainit na sopas kami. Panipi. Ano ang ginagawa ko? Anong ginagawa mo? Si Gerald ay nasa manor na. Maaari mo lamang ipadala ang ilan sa iyong mga mamamatay tao upang tapusin siya, hindi. Panipi. Grumbled Sok, naramdaman na bahagyang nasaran ang loob na napalampas nila ang isang pangunahing pagkakataon na hampasin. Sino ang nakakaalam kung kailan sila makakakuha ng isang pagkakataon na ganito muli? Ano ang alam mo kahit na? Ang ungol na si Riego na ayaw mag-abala sa pagpapaliwanag ng sitwasyon sa gayong tulala. Hindi alintana, sabihin mo sa akin kung gaano katagal aabutin mo upang matapos ang Gerald, ungol ni Sok na hindi na maistorbo tungkol sa mga detalye o benepisyo. Gusto lang niyang patay si Gerald. Sa kasamaang palad, hindi ako makapagbigay ng isang tiyak na sagot sana, sagot ni Riego habang umiling-iling siya habang isinasara ang bintana. Ano? Tulad ng kung ang Hanyas ay magkakaroon ng problema sa pagbagsak ni Gerald. Kinutya si Sok bago tumawa ng malamig. O talaga, alam mo lang, nawala na kami ng 2 pinuno ng koponan sa aming hangarin na patayin si Gerald. Ang tanging dahilan na pinayagan namin siyang maglakad ay dahil hindi natin siya mapupuksa ng madali. Kailangan namin muna ng isang mas mahusay na plano. Kaya manahimik ka lang at kumilos na. Magkaroon ng ilang pasensya. Si Gerald Riego na nasa isang masamang kalagayan bago pa siya nagalit kay Sok. Fine, kung gayon. Kung hindi mo siya aalisin, kukuha lang ako ng ibang tao na gawin ang gawa. Sinaksak ang pantay na maikling fuse na si Sok habang siya ay umalis. Ang pag-squint ng kanyang mga mata habang hinawakan niya si Sok sa pamamagitan ng kanyang Amerikana, tinanong ni Riego, at saan sa palagay mo pupunta ka? Aalis ako sa manor ng kurso. Kinutya si Sok habang nagpupumig siya upang masira, sa kalaunan ay pinili lamang na madulas lamang ang kanyang Amerikana. Sa kanyang pagkadismaya, mabilis na hinarang ni Riego ang landas ni Sok bago sabihin sa isang mababang tinig, negatibo. Alam mo na ang mga lihim ng aking pamilya, kaya kailangan mong manatili rito. Ang pag-alis ay hindi isang pagpipilian. Panipi. Ano? Nakakulong ba ako dito? Sagot ni Sok, ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbabago. Malaya kang ipalagay iyon, sabi ni Riego habang ang iba pang kamay ay lumipat upang buksan ang pintuan sa likuran niya. Nang makita ang 2 subordinate na nakaposisyon mismo sa labas ng silid ni Sok, idinagdag ni Riego, parehong. Sa iyo, isaalang-alang si G. Futaba. Kung siya ay nangahas na iwanan ang silid na ito, mayroon kang pahintulot na masira ang kanyang mga binti. Panipi.
Ito ay isang relasyon sa kooperatiba, Riego. Ano ang kahulugan nito? Bulalas ni Sok na natakot nang marinig kung ano ang sasabihin lamang ni Riego. Pagkatapos ng lahat, habang una niyang ipinapalagay na ang lugar na ito ay magiging kanyang kanlungan, tulad ng nangyari, hindi ito mas mapanganib. Ito ay tulad ng sinabi ko. Manatili dito, at maglilingkod ako sa iyo ng maayos na pagkain at inumin. Mag-iwan, gayunpaman, well, narinig mo ang sinabi ko, sneered Riego bilang tugon. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.